Hello everyone! Ayan, pag-usapan nga natin ang OLA, online lending apps. Ngayon ko lang ito topic dito sa aking channel. Nagkaroon kasi ako na experience na nakakatawa. And so far is nahahandle naman. Ayan. Actually, hindi ako familiar dito before and then ngayon familiar na ako. Yung, di ba, ang OLA ay online lending apps. Yun ang meaning niya. Siguro mga 1 month pa lang ako na naging familiar dito. So, ito ang aking experience. Yung share ako na experience ko na talagang nakakatawa. Natakot, nabahala rin ako nung time na yun. Napaiyak ako nang wala sa oras. Ganito kasi yun. Actually, hindi ako. Marami palang mga kumukuha dyan sa OLA na ginagamit ang reference number at ang GCash number. So ako kasi may mga friends na nakigamit ng GCash ko dahil close na ang GCash, nag-close ang GCash, ang receiving, nag-pull ang limit. So, as expected, dahil may mga friends ako na close sa akin, so ayun, nakigamit ang GCash ko. Hindi ko naman ine-expect na magkakaroon ng problema. So, ito nangyari. So, in short, yung GCash number ko ay ginamit na receiving ng pera sa OLA. And yun ang naging start ng harassment sa akin. Nakakatawa. Pero nakakakaba pala pag tinatawagan, ano. So, ito na nga. One day, isang araw, nandun ako sa isang lugar na talagang marami akong kausap, marami akong ginagawa kasi nga may business ako. So, namimili ako ng mga gamit ko sa aking trabaho, sa aking business ay non-stop ang messages, non-stop ang calls na hindi ko naman kilala. So, hindi ko sinasagot, hindi ko pinapansin dahil unang-una, hindi ko kilala at alam ko naman na maraming ganyan ngayon sa panahon to na marami ako nare-receive na calls na nagkakamali, ganyan na hindi ko na pinapansin. Sanay na ako doon, kumbaga. So, sa kakakulit, pag dumating ako ng house, sa kakakulit, nireceive ko yung isang calls na talagang hindi ko na nakatagalan dahil non-stop ko. Minsan, may kausap ako, biglang papasok yung calls. So, ang ginawa ko, nireceive ko. Tapos, tinanong unang-unang tanong ay, sa inyo po ba itong number na to? O syempre sabihin ko akin. Yes, sabi ko. Magbayad po kayo. Bakit? Sabi ko, ano yun? Anong company ka? Sabi, hindi kita marinig kasi ganito, ganyan, ganyan. O di humiyaw na ako. Ba't mo ako hinihiyawan? Sabi niya. Sabi mo, hindi mo ako naririnig. So, humihiyaw ako. Sabi niya, dito na ako sa labas, di mo pa ako marinig. Sabi niya, mahina ang signal mo. So, ganito, kung ano sinasabi sa akin. Sabi ko, bakit? Sino ka ba? Hindi ako pwede magsabi ng company kasi ganito, ganyan, ganyan. Private ang aking company, hindi ko pwede. Paano kung madalaman kung sino ka at kung bakit ka naniningil sa akin, hindi naman kita kilala. Sabi kong ganyan. Tapos, yung GCash number na to ay nag-receive ng ganito sa aming company na ganito, ganyan, ganyan. O sino ka nga, anong number ka at sino yung kailangan mo? Yung may-ari ng GCash number na to, sabi niya ganyan. Akin yung number na to, o kung sa'yo ito, magbayad ka. Sabi ko, wala akong inutangan na ganito. Sabi ko, tapos sabi niya, wala akong alam na due date ko na ganito, na kailangan kong bayaran dahil unang-una ako ay hindi ako connected sa company mo na ayaw mo sabihin sa akin kung ano yung company mo. So, sabi ko, paano kung malalaman kung ano yung babayaran ko? Sabi niya, and then sabi niya, bibigyan kita ng hanggang mamayang hapon para makabayad ka sa ganito. Natawa na lang ako. Sabi ko, sabi ko, alam mo yung kausap mong attorney, hanggang hindi mo sinasabi sa akin kung sino ka, kung anong company ka, kung ano ito, hindi kita papansinin. Wala akong pakialam sa'yo. Unang-una, hindi ako umutang sa'yo. Ayun, pero and then after that, kinausap ko yung may-ari nag-check ako ng aking GCash transactions and then wala akong nakikita na ibang doon kundi galing sa ganito. Kasi maraming nagpo-forward sa akin ng mga
payments dahil meron ako kay Roma, meron ako sa anak ko, kay April, na nagpo-forward sila ng mga payments sa akin sa mga transactions namin dahil syempre may mga pinapagawa sila sa akin. Hindi magbabayad sila sa akin. Meron din si Ramadan, meron din siyang, minsan may nakukuhang Gcash sa akin, so babayaran sa akin. So, ganun ang ano namin. And then, meron din ako mga ibang mga clients na nagpo-forward sa akin. So, paano ko pong malalaman kung sino doon sa dami? And then, yung date na sinasabi niya sa akin, ay 7 days yata. Hindi ko na matandaan kung kailan kasi, so, ang ginawa ko, kumuha ako ng transaction sa Gcash, and then doon ko na na merong, hindi ko rin alam kung saan doon, kasi nga unang-una, yung sinasabi niyang amount na babayaran, ay walang doon sa Gcash ko, dahil nung pala, nung nakausap ko yung tao na sinasabi sa akin nung agent na kumuha ng pera, ay hindi ko name, Gcash number ko lang, ay siya, yung perang pumasok sa Gcash account ko ay hindi ganun kalaki, hindi kasi laki. Ang laki ng bawas, so hindi ko talaga matrace kung alin doon. Hindi ko na ngayon matrace kung alin doon. So sabi nung kausap ko, nung taong concern, wag mo na lang po pansinin kasi hindi magbabayad po ako sa. So nag-rely na ako doon sa na yon. So mula noon hindi ko na pinapansin yung mga calls, mga pero non-stop ang call sa akin. And then ang nakakatawa pa, marami na rin pumapasok na mga ola sa aking messages na hindi kundi yung iba na referrals na nag-aalok ng ola. Sabi ko, ganito pala ito. So, ang ginawa ko, nag-open ako ng isa. At na-open ko ng isa, napagkalalaki naman pala ng mga interest. Ayan, yun ang aking experience na na-share ko sa inyo na talagang nakakatawa, na nakakabahala, na napaaway pa ako. So, sabi ko nga sabi ko nga dun sa kausap ko na agent, sabi mo sa akin kung anong account ka, kung anong company ka, para alam ko kung sino yung kausap ko. Kasi hindi ako nakikipag-usap sa mga hindi ko kilala. Hindi niya binigay sa akin, private daw, so wala na akong pakialam sa kanya. Yun lang aking message. Thank you so much everyone. Bye-bye.